ni Belen Noel Francisco po. Salamat. Si Daddy. Sinabi po ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man hindi makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Ayan po ay nasusulat sa sa San Juan 14:6 po. At sa mapagpalang umaga po sa ating lahat at maligayang salamat po sa Tatakbong Bayang Diez sa 51 po. No? Yan nga po parati pong sa iwang po na habang tumatanda, sabay po natin ang ating ugali sa mga katandaan po natin. No? Hindi po yung sinasabi na tumandang walang kinatandaan po. No? Huwag namang mangyari sa atin po yun. At sa araw po na ito ay sa napakaganda po ng tema po natin. No? Ang kabyas na po at sinasabi po ng munang Korinto ay pangadawang Korinto 3:6 na titig ay pumapatay. Datapwat, ang Espiritu ay nagbibigay buhay. Unang Korinto 3:6 po yan. At ganoon din po, sana nga po, yung kapag-aralan sa atin po ay magbasa nga po ng Biblia. Pero mag-ingat po, sabi nga po, dahil nga po mamaya, nabasa po yung Mateo 5:29 hanggang 30 po, no? Na sinabi po dito na kung kanan mong kaya mata ay dito sa iyo ay tuwitin mo. Mamaya tuwitin po yung mismong mata nyo, no? Huwag po mangyari po. Tuwitin po kasi sinabi po dyan na tanggalin mo po yung kasiraan ng iyong mata o yung mga kasalanan niya. Dapat sinabi din po sa 30 po niya ng Mateo 6:30 na kung kanan mong kamay ay makapag-Jesus sa iyo, putulin mo. Huwag niyo magpuputulin literal po, no? Yung mali. Sabi nga po, yung diwa po, tinitingnan po natin po yan sa pagbabasa po ng Biblia. Kasulatan ng Biblia po, no? Ng Panginoon Jesus. Tanggalin mo yung, putulin mo yung mata, kamay mo, as in, tanggalin mo yung kamalian ng kamay mo. Kaya po, kakamtan po natin yung kaligtasan po dyan sa pagbibigay ng Biblia po. Napakaganda po ng po natin na kapag-aralan. Pero sabi nga po, huwag naman tayo maging palalo na gaya po ng ma-example po sa isang basong tubig na habang sumasapat yung ating karunungan. Kung isang baso ka, yung karunungan ay yung tubig. Bigyan mo parati ng space. O sabi nga, pagitan yung marinig mong iba na kapag-aralan. Dahil pagka nakasapak mo yan ng tubig o karunungan ng sarili, bigyan ka man, matatapon lamang yun. Dahil nga po sa hindi mo binigyan mo ng pagkakataon na magkaroon ng karunungan, yung mga kapag-aralan na iba't sa ibang kapwa mo na ibigay sa'yo. Kaya nga po, sabi nga po, ang nagpapakababa ay tinataas. Pagpos ang nagpapakataas ay binababa ng Panginoon. Dahil nga po ang kapag-aralan nito ay napakatalinghaga po at lawak po na sinasabi ng panalangin ng Apostol Pablo. Efeso 3:18 na lumakas upang matalastas pati na lahat ng mga banal. Efeso 3:18 po yun. Kung ano ang luwag at ano ang haba at ang taas at ang lalim po, no? Ganun po hiwaga po ang Biblia po, ang kapag-aralan po yan. Kaya nga po, ang pagsasaliksik ay gawin po. Huwag lamang sabi nga po, letter by letter ang pagbabasa. Huwag po diwa po. Yan po ang bibigay buhay po sa atin at hindi ka pahamakan idudulot. Papunta sa Panginoon, sabi nga po, ang Panginoong Jesus ang pinaka buhay na Ebanghelyo. Sabi nga po, tularan po natin siya. Kapumbabaan, sabi nga po, niya po ang kauna-unahan po na
pinarama sa atin. Kaya nga po, at ganoon din po ang pagpapatawad. Yan po ang binigay po sa ating Panginoon. Isang mapagpalang ang ika-51 anniversary niyo po. At kami po muntok manibig ay nag-iisa po sa inyo. Maraming salamat.